Alden spotted kagabi. Anong ganap ni Alden mga kasembreros no, dito sa kanyang post sa Instagram? Tapos si Mayor Alcala, bad influence kay Kath. Tapos Kath din parehong busy mga kasembreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong pinost ni Alden na endorsement niya mga kasembreros tong frutas, no? Nag-post ulit ang frutas kagabi ng video naman ito. No, hindi ito picture mga kasembreros. So ito ay parang same video pero pinost ulit ng frutas kagabi mga kasembreros. So sabi niya dito, frutas, buko juice, real fruits, real fresh, real Pinoy. That's frutas for real. Sabi dito, sabi ganoon ni Alden dito mga kasembreros. So nirepost na ito ng dito ng frutas kagabi mga kasembreros. Tapos ang View Philippines nagpost ulit ng panibagong mga random photos. Ang ganda ng kanilang kuha ha mga kasembreros dito sa Love Siargao nga, no. So sina Jao at Cara, no, kasama ang ibang cast mga kasembreros. Ito naman ay yung parang sa hindi sila gaano malapit sa Dalampasigan yung iba. Yung iba sa Dalampasigan sila, pero yung iba naman ay nasa gilid, no. 3 hours ago, sabi ng View Philippines, off-cam moments from an episode that brought Jao and Cara a little closer. Swipe through the behind-the-scenes stills from Love Siargao, no. Episode 6 naman ito mga kasembreros. So, na-repost din of course ng mga admin ni Alden or ni Alden mga kasembreros. So si Cara Jao siyempre yung kwento nun, no, mga kasembreros. Tapos si Kath naman ay nagkaroon para sila kagabi ha. Ito na yung dito parang hindi ko parang nagkaroon para silang fans day ulit mga kasembreros, no, sa sort of promotion ng Summon Someday nila ng serye mga kasembreros. So nagulat ako na akala ko kasi 9, 10, akala ko July 9 lang yung kanilang July 8, no, nung nakaraan mga kasembreros yung kanilang Grand Fans Day. So ito naman ay nagkaroon ulit sila ng press con, no, mga kasembreros para sa pag-promote nga ng Summon Someday. So maraming kakulitan dito, especially nagsama sina Dimples Romana at saka si Ma Salvador. So may time dito na talagang parang sabi ni wag ka nang sumagot, no, sa larangan ng pag-ibig, sabi nga ni Dimples mga kasembreros. So tapos yon, sobrang kulit nila dito mga kasembreros. Mamaya i-play ko ito para mapakinggan niyo po, no, first hand mga kasembreros. So may time dito na parang may question na parang ilang percent yung kaya mong ibigay na para sa pag-ibig, no, sabi ni James 100%. Tapos si Kath naman hindi na siya pinasagot. Wag ka na sasagot ka ba? Wag ka na sumagot, no, titig-titig ka na lang, no, something like that mga kasembreros. So ang kulit, no, ni Maha at saka ni ni Dimples at saka ni ni Maha at saka ni Dimples mga kasembreros. So dito tinanong si Kath, no, yung kanyang love languages. So words of affirmation at quality time talaga ng mga kasembreros ang love languages mga kasembreros ni Kath. So same lang naman nung interview sila, no, ni Alden dati mga kasembreros. So parang usual na ginagawa sa isang yung character nila, tinatanong din yung kanilang yung kanilang hindi pala, yung kay Kath pala dito ay yung gusto niya matanggap mga kasembreros ay words of affirmation at saka quality time talaga mga kasembreros. So yon. Tapos tinanong din sila about sa kay Billy, yung kanyang character mga kasembreros. So yung gusto naman ni Billy sa love languages ay medyo nahirapan siyang sumagot dito, no, na acts of service, no, sabi niya dito ni Billy na kanyang character mga kasembreros. So si Billy na kanyang character ay
She always serves, she always looks after her family, especially si Oliver, no? Parang kapatid niya yata dito si Oliver sa Someone Someday, mga kasembreros. So yung bata. Tapos may mga times din dito na pinag-usapan nila yung about sa LSS. Tapos yung andito rin pala si Maki, no? Ang kagabi, mga kasembreros, sa event ni na Kath, na parang nagkasabay nga sila ng event, hindi ko alam kasi yung kay Alden, pinost niya ito kagabi, which is i-discuss natin na later, mga customers. Tapos may isang behind the scenes si Alden dito sa Code Gray, mga kasembreros. So dito ay naka-uniforme o naka-uniforme si Dr. sabi dito ni Alden, ang ingay-ingay mo, Shine, sabi ni Shine, hindi, sabi niya, hindi. Grabe ka, sabi nga ganun ni Shine, mga kasembreros. So grabe, no, yung mga talagang nag-aantay dun sa labas, mga kasembreros na fans ni Alden, habang nagsushoot sila ng Code Gray, mga kasembreros. So dito ay dito busy si Dr. Grayson Lazaro, mga kasembreros, no. So bihira lang yung behind the scenes dito, or parang mga scoop or videos na nakukuhaan, kasi nga sobrang sobrang stricto siguro, no, kasi hospital ito, mga kasembreros. Tapos si Kath naman ay spotted siya dito, no, sa labas after ito ng after ito ng wax figure. Pero tapos dito binigyan siya ng sunflower, mga kasembreros. So ang caption dito ay si Kath ay sobrang bait, no, kasi nga pinagbuksan niya pa at pinagbigyan ng mga fans kahit na pauwi na siya, mga kasembreros. Sabi niya dito, umaambon, sabing gano'n, no? Sige na, umaambon, sabing gano'n ni Kath sa mga fans niya, mga kasembreros. So, yun, mamaya play ko ito. It was uploaded, or this video was uploaded by Tita Long Gumatay, mga kasembreros. So, si Tita Long Gumatay sobrang no? Sobrang sobrang busy, no? Sa kaka-follow at saka sa mga events ni Kath, no? Actually, minsan kay Kath, minsan kay Alden. So, pa nagkakasabay minsan, so siya na yung pumipili. Pero most of the time ay dalawa yung kanyang pinupuntahan, kay Alden at saka kay Kath, mga kasembreros. So, si Tita Long Gumatay, no, na sobrang supportive din po sa Kath then tandem dati. So, yun po. Tapos, may isang picture dito si Kath with a fan. Si Ma'am Cristina Dote Gutierrez. Napakaganda at napakabait, Catherine Bernardo. Daming likes, 429 reactions, mga kasembreros. So, ito po, hindi ko alam kung edited ito, no? Pero parang totoo naman siya na picture, mga kasembreros. May hawak na rose si Ma'am Cristina Dote, no? Tapos ay yun, nagpa-picture sila. Hindi ko alam kung saang saang event ni Kath. Pero yun, ito po ay picture ni Ma'am Cristina with the phenomenal box office cinema queen. Tapos yun, major item tayo. Spotted si Alden kagabi. Ito pa ay post niya kagabi, mga kasembreros. Wala pa ako nung actual videos. Post niya ito sa kanyang Instagram kasama sina Gabby Garcia, sina Mikey Quinto, mga kasembreros. Tapos si Mama Joy Marcelo, mga kasembreros, no? Hindi ko lang alam kung anong event niya, pero kaka-post nito kagabi. Siya parang in-granding event or something na kasi sila dito, no? Naka-formal attire, mga kasembreros. Naka-tuxedo, si Tisoy, mga kasembreros dito. Tapos, yun, parang nasa isang special event, no? Or special occasion sila dito, mga kasembreros. So, nakaupo lang sina Mikey, sina Gabby Garcia, at saka si Ma'am Joy Marcelo. Tapos si Alden naman, nakatayo sila kanang likod. Wala naman siyang caption kung ano yung event niya, mga kasembreros, kung anong ganap niya Soiti kagabi. So, pero yung share lang dito, of course, ay itong kanyang pinost, no, sa kanyang Instagram, mga kasembreros. Wala siyang no, parang throwback, hindi ko na alam, parang throwback ito.
mga kasambreros. So, kasi weekend naman kahapon. Pero sige, pag meron pa akong mga ibang scoop, no? Wala rin siyang caption kung ano kasing ganap dito eh. Pag may ano pa ako, pag may scoop pa, ay update ko kayo mga kasambreros about dito. Tapos, isa sa mga major items natin, no? Parehong busy talaga ang cast na nakikita natin. Kaliwat kanan ang tapings, ang projects, ang fans day, ang kanilang individual ganap mga customer super busy. Tapos, isa rin sa mga major items natin, ako, kasi marami nagsabi na parang bad influence si Mayor kay kay Kath. The way kasi malamit si Kath, no, dun sa may wax figure niya, ay hindi naman siya parang revealing si Kath, no, parati nagpapakita ng likod. Tapos dito nga, no, sa kanilang fans day na naman ng Someone Someday cast kagabi, ay ito na naman yung kanyang suot, no, mga kasambreros, which is parang okay. So yung favorite part kasi ni Alden sa kay Kath yung kanyang likod, no. So yung dito sa Hello Love Again nila na premiere night ay likod din ni Kath ang kanyang parating hawak-hawak. So parang hindi naman siguro bad influence, no. Kasi si Kath yung ugali niya ganun pa rin eh. Tapos yun siguro lang the way na manamit or something na pero dati pa naman, no, ganoon si Kath mga kasambreros. So hindi naman siguro BI, no. Kasi dati parang hindi naman siya nagbago, no, and she doesn't need to change mga kasambreros. Siguro lang, may mga nakakaisip lang siguro at nakakapansin na bakit ganyan yung kanya mga suot na sa mga public appearances niya mga kasambreros. And we can't blame naman kasi everyone is entitled to their opinions. Ang lang dito is ang mahalaga na yung ugali, na yung kanyang character ay hindi nagbabago mga kasambreros. So hayaan na natin yung mga nega, no? Yung mga talagang hindi makaunawa mga kasambreros. So ang importante dito ay yung character and yung values, ayan, doon pa rin mga kasambreros, the way she treats her fans and the people around her mga kasambreros. So talagang super busy mga kasambreros. Yun, nalala ko, no, sa time ng Hello Love Again, talagang ganun din yung ni Kath, no, yung mga outfitan niya. Minsan, no, medyo hindi lang appropriate kasi nga public appearance, maraming tao, and yet what she wears ay somehow na revealing mga kasambreros. So yun siya mga kasambreros. Tapos final item natin, no, itong panalangin or prayer ni Alden mga kasambreros. Sabi niya, "Dear God, may your presence or may your peace wash over me like an ocean. Your love is so deep, far and wide that nothing can separate me from it. Thank you that your love gives life and restores what feels dry and weary. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard our hearts or your hearts and your minds in Christ Jesus." So that's Philippians chapter 4 verse 7 mga kasambreros. "Breathe life into my soul," sabi niya, "like water springing forth in a desert. Refresh my spirit and remind me that your love sustains me in every season. Let your peace fill my heart today and guide me." Refresh my spirit and remind me that your love sustains me in every season. Let your peace fill my heart today and guide me as I walk with you. In Jesus' name, amen. So, amen and amen, Sir Alden. So, actually, naman sa ating content items, ipi-play ko po itong mga videos. Tapos, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang Sunday po ha sa bawat isa. Then, Pakain ng tao. Ingay mo siya? hindi grabe ka. Balikan ni Balikan ni Beje. Maganda, nag-artista niya. Diba?
Hindi lahat ng maganda nag-artist tayo. Sorry. Kamusta first half? Yes! I miss you, Kat. I miss you, Kat. Kat, gawa niya. This is for you. Thank you. Uwi na, umangway na. Kat. Ano, sige na, Kat. next ano. Kat. Kat. Thank you. Kat. Can you sign this? Thank you. Si Kath muna, si Kath. As Kath na lang As Kath yan, ate. muna. Siguro, I like to receive or to give? To receive. I like words of affirmation. Alam nyo na ha. Yeah. Words of affirmation. Very important. And quality time. Quality time. Oras. Si Billy. Oras. Si Billy, I think gusto niya, Lahat. Discuss natin to. Si Billy, I think, acts of service, you think? Gusto niyang ma-receive acts of service because all her life, she gives everything. That's She right. serves Oliver, yun sa love list. And sometimes, gusto lang naman ni Billy siya naman yung aalagaan. And she gets that from Jordan. We want LSS ka. Lahat kami, ate. Even in staff. Ano yung line na LSS ka? Oh my God, I'm so in love. Oh, ay, syempre, guys, gusto nyo ba maging non-stop sa mga kantang yung pinakamalapit sa 100% match? Di kailangan sabihin kung para kanino. Si James. Okay, James. James na lang. Si James. Hindi na pagulungan. Alam mo, parang bulungan. Alis na nga tayo match. Hindi ka na. Hindi ka na sabi. Bulungan naman sila. Alis na nga, James. Gagawa Sobrang the best ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title natin ay Maging Malakas Tayo. Bakit kaya, no? Deuteronomy chapter 31 verse 6. Old Testament po ito. Be strong and courageous. Ito pa siya, no? Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you. Grabe, mga kasembreros, no? Ito po ay comforting verses or verse, mga kasembreros. So kung himay-himay natin, sabi niya magpakalakas tayo, no, maging masigasig, no, maging determinado, no, maging courageous tayo, mga kasembreros, at huwag tayo matakot kasi dito ay parang nakikipaglaban, no, mga Israelites, mga kasembreros sa kanilang mga kalaban. So do not fear or be in dread of them, no, wag na tayo matakot. So yung kalaban dito ay may represent our problems or trials or challenges sa buhay, mga kasembreros. So sabi ng Diyos, huwag tayo matakot sa ating mga problema. Kaya parang ganoon ang gusto niya sabihin sa atin ngayon, mga kasembreros. Instead, magpakalakas tayo, na maging malakas tayo sa pananampalataya, sa ating mental aspect, sa pag-ibig, sa physical aspect, sa ating relational aspect. Kailangan yung ating pamilya, yung relasyon ng ating pamilya ay matatag, malakas, mga kasembreros, no? So, yun po yung gustong sabihin ng ating Diyos, mga kasembreros, na hindi lang tayo malakas sa physical natin, but of course, yung ating relationship sa ating pamilya, sa ating nanay, sa ating tatay, asawa, anak, magulang, kapatid, and so on. So, ganoon po siya, mga kasembreros. So, sabi niya, for is the Lord your God who goes with you. Hindi na tayo iwan ng Diyos. Sasamahan niya tayo, mga kasembreros, kapag tayo po ay nanalig sa Kanya. So, sa buhay natin, halimbawa, may kaibigan tayo, for example, tapos pinapadama natin sa Kanya, naglalakad kayo or may gala kayo, tapos parang pinapadama mo sa kanya na ayaw mo siyang kasama. So, hindi mo siya kinakausap. Parang ano ba, kasi ganun parang may mga times naman na pag ayaw mo yung kasama mo, for example, ay ipapadama mo sa kanya na hate mo siya. Na ayaw mo siyang kausapin, hindi ka imig sa kanya. So, parang basta na parang malabnaw at saka kasi hate mo nga siya. So, parang ipadama mo sa kanya na galit ka sa kanya or ayaw mo siyang kausapin. So sa ating buhay, so ayaw mo siya makasama. So sa ating buhay, kapag hindi natin kinakausap ang Diyos, ibig sabihin, there's something wrong, no? So you either hate Him or ayaw mo siyang kasama, no? Ganon siya, mga kasembreros. Pero ang Diyos natin, kapag ayaw natin kasi ang Diyos, so choice kasi natin, gustuhin ba natin na kasama natin ang Diyos or ayaw natin makasama ang Diyos. Kasi kung gusto natin kasama ang Diyos, may time tayo sa Biblia, may time tayo sa panalangin, nagpapasalamat tayo sa Kanya, we praise Him, tapos yung ating ugali ay reflection ng Kanyang ugali, mga kasembreros, no, loving, caring, forgiving, merciful, compassionate, nagpapatawad, mga kasembreros, pursuing peace,
may pananalig sa Diyos, mga kasembreros, of course, no? So, and so mga kasembreros. So, ganun siya. So, kung gusto natin si Lord na makasama, ay of course, no, magbabasa tayo ng Biblia, ng kanyang salita, kasi doon nade-develop yung ating relationship sa Panginoon, no? Nagkakaroon tayo ng time sa Biblia, sa panalangin, at sa paggawa ng kanyang kalooban. So, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love our fellow people as we love ourselves. So, ganun po siya, mga kasembreros. At ang pinaka-the best dito, ang pinaka-comforting na stanza or phrase ay, He will not leave you or forsake you. Ibig sabihin, hindi tayo iiwan ng Diyos. Kasi di ba, kagaya sa akin, ako po ay galing sa Maynila. Nung bumalik ako dito sa amin, sa nanay ko, kasi ako po ay lumaki sa Sultan Kudarat, pero nung mamatay ang tatay ko, tapos doon ako graduate ng college. As in, doon talaga sa Sultan Kudarat. Pero yung nanay ko kasi dito ay buhay pa sa Davao. So, nung bumalik ako dito sa Davao, wala akong kakilala. Siguro mga ilang pinsan, pero yung kapitbahay mo, hindi mo kilala. Yung barangay mismo, hindi mo kilala. So, kasi doon ka nga lumaki sa ibang probinsya. So, nung bumalik ako dito, so, parang nag-stay ako ng 2 months or parang nagpahinga, and then nagtrabaho agad ako sa Davao after I graduated, mga kasembreros. So yun, as in, parang pag wala kang kakilala pala, mahirap, no, parang you feel isolated, no, parang ganoon. So ako, since sasanay naman, no, sa awa ng Panginoon, nasanay naman sa loob ng bahay, hindi ako magala talaga, nagva-vlog lang ako pero hindi ako magala, no. Lumalabas na ako pumupunta sa bahay kapag may kailangan. So, pero dito ko living proof ako, mga kasembreros, na kapag kasama natin ang Diyos, parang we have everything. No, ganun siya, mga kasembreros. You don't need like hundreds or thousands of friends, mga kasembreros, or the whole barangay na kaibiganin or maging close. But if you have God and you have your family, you have your chosen relatives, mga kasembreros, ay parang naging kompleto yung iyong buhay, no, araw-araw, mga kasembreros. Lalong-lalo na kapag yung pamilya po natin sa loob ay punong-puno ng pag-ibig. So, doon po talaga nade-develop at saka sabi mong kompleto at saka fulfilling mabuhay kapag yung pamilya punong-puno ng love, no? Nandun nagba-Bible study kayo, so which we do, mga kasembreros, sa awa ng Panginoon. So, ganoon siya. So, kung kaya yung sasabi dito ni Lord na hindi kita iiwan at hindi kita ipagkakanulo or pababayaan man, ay napakaganda po nito, no? Kailangang embrace po natin ito na kapag si Lord po yung kasama natin, we have everything. We have a provider, we have peace-giving God, no? Nagbibigay siya ng pag-ibig, nagbibigay siya ng pag-asa, nagbibigay siya ng ng comfort, He provides every single need that we have, that we need, mga kasos. He provides everything na kailangan natin, no, as necessary, mga kasembreros. So, humingi lang tayo sa Kanya, maging malapit tayo sa Kanya. So, when you feel isolated, no, wag nating kalimutan na meron po tayong Diyos na hindi tayo iiwan, no, as He mentions, as He assures dito sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, mga kasembreros. So, reminder po ito para sa atin na magpakatatag tayo, magpakalakas, no, especially in times of uncertainty and fear. So, natatakot ba tayo ngayon? Nag-aalala ba tayo ngayon sa ating bukas, sa ating pamilya, no, sa ating kakainin? Ito, no, ang verse na ito ay para sa atin. When we read this verse, we feel the urgency in God's invitation to trust Him. He speaks to us directly, asking us to have courage, not allowing fear to take root in our hearts. We are reminded that even when daunting challenges face us, God is alongside us, providing support and strength. So yun siya, no, kapag nasa difficult moments tayo. May mga tao naman na kunwari nagka-problema sila, mas pinipili nilang uminom, maglasing, pinipili nilang humiwalay at magpakalayo sa piling ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon. So kapag may problema sila, instead of reading the Bible, praying to God, no, asking for His help, no, asking for our brothers and sisters in church na magpa-encourage and so on, sa pastors, for example. So, mas pinipili nilang magpakalayo, no, mas pinipili nilang magliwaliw, mas pinipili nilang pumunta sa gantong lugar, hiyain ng tropa, hiyain si ganto, magpakalasing. So, pagka umaga, sumakit palalo ang ulo, no, kasi nalasing nga, no? Naubos yung pera sa kakabili ng inumin. So,
parang yun yung two sides of people sa mundong ito na mali yung isa naman ay nakakalugod sa harapan ng Panginoon. So definitely kapag tayo po may problema, hindi naman kasi solusyon yung magpakalasing ka, no? Mga kasembreros na pumunta ka sa ganitong lugar, disgrasya ka pa doon. So 'di ba? Nakuha mo pa yung parte. So mga ganun kasi, no? Pumunta sa ganitong lugar kasi may problema, may trial na kinakaharap, so pumunta sa ganito. Nabanggaan. So 'di ba parang mas gustuhin mo pa sanang or mas gusto pa ng Diyos na manatili tayo sa bahay, manalangin, magbiblia. Ano pa pwede namang gumala kayo siguro tapos dun sa camping nyo ay mag-Bible study kayo, na magdala kayo ng mga instruments na mag-worship sa Panginoon and so on, mag-pray sa Kanya dun sa peaceful at saka solemn na place. So pa pwedeng gano'n, no? Para-paraan mga kasembres, pero yung pinakamotibo at intention mo ay mas mapalapit palalo sa Panginoon sa panahon ng ating problema or trials mga kasembreros. Life can bring about many challenges, whether it be personal struggles, health issues, or outside adversities. We often find ourselves in situations that seem overwhelming. God in this scripture offers reassurance. The phrase, fear not, no? Or do not fear, no? Huwag tayo magpamatakot daw mga kasembreros, is a common theme throughout the Bible. It encourages us to remember that fear cannot control our lives. So, huwag nating hayaan na yung takot. No, kagaya sa akin ako pa may acid reflux from my GERD mga kasembreros. So, talagang parati siyang umatake. No? Lalo ako palakain kasi ako, no? Kasi payat ako. So, kailangan kong kumain mga kasembreros. So, nandun yung dati sa Manila, talagang na-anxious ako, no? Parati akong hindi makatulog and so on mga kasembreros kasi nga inisip ko, mamatay na ba ako, ganito ganyan, ma-heart attack na ba ako, ganito ganyan, makukomatose na ba ako kasi hindi ako nakakatulog. So, mga ganong takot mga kasembreros. Pero sa awa at grasya ng Panginoon talaga, ako po ay, naka-graduate na, no, nakapasa at God delivered me from that fear mga kasembreros na every time na hindi ako nakakatulog or parang every time na nakakaramdam ako ng sakit. Tapos grabe, iba kasi yung nagagawa ng anxiety. No, doon ko na-realize yung grabe pala yung anxiety pala mga kasembreros na na-experience, no, na nararamdaman mo na parang konting bagay lang siya, konting sakit, konting kibot, talagang parang nawawala ka na sa sarili. No, parang ganun, parang nagpapanik ka agad. No, ganun siya mga kasembreros. So kung kaya mahalaga na tayo po ay yun, yung sikreto talaga dito ay mas lalo tayo mapalapit sa Panginoon. Magbasa tayo ng Kanyang salita so that yung ating mga isipan ay mapuno siya ng pag-asa, mapuno siya ng Word of God, mapuno siya ng pag-ibig ng Diyos, mapuno siya ng basta peace, no? Especially yung peace mga kasembreros at strength, no? Kalakasan at courage na nagmumula sa Diyos natin. So it's really important na tayo po ay huwag matakot, no, mga kasembreros, at saka magpakalakas tayo sa presensya ng Panginoon. Sa final thought natin, Deuteronomy chapter 31 verse 6 stands as a strong reminder of God's unwavering support. Through life's challenges, we need to lean into the scripture, allowing its message to resonate in our hearts. God calls us to be strong, to dismiss fear, and to trust fully in His presence. So, i-dismiss ng Diyos yung kung i-release niya tayo, no, dito sa mga takot natin pong na-experience, may it be takot sa future, takot sa kasalukuyan, takot sa ating mga anak, sa ating asawa, magulang, kapatid, or so on. So, whatever fear we are facing mga kasembreros ay manalig tayo, no, sa Diyos natin na makapangyarihan and has the control over the fears that we may encounter or that we are encountering. Alright, sinama sa ating Word of God, Napapagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, kalakasan of course, no, na nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.